eh dumako muna tayo dito sa talaga namang, ayan talagang akala mo may mga bulalakaw, akala mo may mga fireworks, pero talagang palitan na po ng mga missiles, mga kababayan, mga boss chief amo sir, delikado na po. Ano? Sa lahat po ng mga kapwa namin Pilipino na nandiyan po sa gitnang silangan, eh paparating po ang tulong ng gobyerno upang kayo ay ilikas at iuwi at huwag kayong matatakot na wala kayong kahihinatnan or walang tutulong sa inyo dito, no? Sa Pilipinas. Saan yan, Sir Mark? Katakot. Ayan, American Patriot Missile Defense System activating as Iran launches 6 missiles. Papunta ho yan, no? Doon sa US forces in Qatar. Allahu Akbar. Madam, madam. Kasi po, ang ginawa ng US, mga kababayan, yung, paano ba yun? 100 meters ba yun? Ang lalim. Metro. Ganun lang yata. Basta, no, yung nasa ilalim ho na nuclear ng Qatar, mga kababayan, ng Iran, eh kailangan pasabugin ng US. Ang ginawa ho nila, mga bossing, eh yung gadget o yung bomba nila na pampasabog doon, eh 60 lang. 60 metro o kilometro lang ang kayang puntahan sa ilalim ng lupa, eh 100. So ang ginawa nila, 2 bagsak para masira, mga bossing. So ngayon, ito po, pagganti ng Iran ho, mga kababayan. American Patriot Missile Defense System activating as Iran launches 6 missiles towards sa mga US Embassy, sa mga US forces. In Qatar na po ito, ha? Palawak po ng palawak, mga bossing. 13 missile launch by Iran. 12 got intercepted. 1 reroute. Akala mo may fireworks no? Mga kababayan, so alisin ko yan. Ipapakita ko ngayon to. Ngayon kumalat yung balita, mga bossing, na ang Iran daw po at ang Israel ay nagkasundo na, no? Ayan po, sabi binalita din po ng News 5 kasi po si Donald Trump na ang nagsabi. Sabi po ni Trump, no? Ang Israel at Iran ay nagkasundo na magsisisfire na ho sila. Sinabi ni US President Donald Trump na magkakaroon ng complete at total ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Madami pong natuwa. Pati mga kababayan natin, natuwa po, mga bossing. Miski naman po kami, no? Kami po ay napakalayo, mga kababayan. Napakaliit na isla, pero napakalayo sa lahat. Sabi ko nga kung sakali na magtuloy-tuloy yan, no, kahit na tayo safe dito, wag pa din, no? Wag pa din. Sabi dito, on the assumption that everything works as it should, which it will, I would like to congratulate both countries, no, Israel and Iran, on having the stamina, courage, and intelligence to end what should we call the 12 days war. No, sabi ni Donald Trump sa kanyang Truth Social site. Madami po ang natuwa dyan, mga bossing. Kasama po ako. No, dahil ako po ayaw ko po ng mga gera-gera na ganyan. Kung makikita niyo po yung mga kabataan doon po sa mga lugar na talagang may mga digmaan ho, nakakaawa, mga bossing. Biruin mo mga musmus na mga kabataan. Yung tipo bang dapat naglalaro sila? Yung tipo ho ba na dapat po wala silang problema, pero nakikita po natin nag-iiyakan. Di ba? Addictus Rex at Linda Amor, shout out sa inyo. At Dayan Asuncion, Iran, bully ng Middle East. China, bully ng Asia. Russia, bully ng Europe. Sabi ni Dayan Asuncion. So ngayon po, madaming natuwa po. Dahil ang sabi nga ho dito ni Donald Trump, nag-agree na ang bawat bansa na may ceasefire. Kaya lang 2 hours ago, nung nabalitaan namin yan, nung nakita namin yan, pagkatapos naman po, ito naman po ang lumabas, mga bossing. Ito naman po ang nakita ko.
Oh, same din ho, News 5 din po. Iran FM. Oh, no agreement on ceasefire. Ano yun? Ano nangyari dun? Wala naman palang agreement. Hindi naman pala pumapayag ang Iran. Bakit kaya sinabi o binalita ni Donald Trump yun? Ano po? News 5, oh, Iran FM, no agreement on ceasefire. No, sinabi ni Iranian Foreign Minister Abbas Araki, no, na walang agreement sa anumang ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. So kayo po, na mga kababayan namin, na nandiyan pa din po, wag po kayong mangamba, umuwi na po kayo. No? Para po sa ikaliligtas at ikapapayapa ng mga mahal ninyo sa buhay na nandito po o nandiyan sa Pilipinas. Tutulungan kayo ng gobyerno na makapag-umpisa, makapangametal o makapagnegosyo. Malay ninyo, nasa Pilipinas, ang inyong swerte. Di ba? Pera lang po yan. Kahit papaano po, at least buhay kayo, na uuwi, may pag-asa na yumaman. Di po ba? Wag niyong isipin yung pera. Ang isipin niyo po, buhay ninyo. Mas kawawa po yung mga mahal ninyo sa buhay kapag po kayo ay nadali dyan. Dagdag niya, kung ititigil ng Israel ang illegal na agresyon nito laban sa mga Iranian, bago mag 4 a.m. sa Martes, June 24, no, Tehran time, walang intensyon ang Iran na ipagpatuloy ang pagsagot dito. The final decision on the cessation of our military operation will be made later, sabi ni Araki. Sabi, correct ka dyan, Mark. Di ba? Tuloy pa din mga kababayan. Kasi Sir Mark, parang may nakita ako na nagpakawala ng Iran ng missile sa US, if not mistaken. Yung po doon sa mga embahada yata, kung di ako nagkakamali, no? Na nandoon po nakalugar po sa Qatar. Uulitin po namin, magpapadala po ang gobyerno ng ang gobyerno ng Pilipinas, no, ng tulong upang makauwi ang ating mga kababayan na nandiyan po sa gitnang silangan. Kung makapapansin at makikita nyo po, talagang gumagapang na mga bossing. Pakalat ng pakalat po. At yung sinabi naman ni Donald Trump, mukhang walang kasiguraduhan dahil ito po sumasagot ang Iran na walang agreement na ceasefire na napag-usapan